Fear of big and small things can consume a person, can destroy one's perspectives. What does the Bible say about man's many fears? At tulad nga ng inaawit natin, sa piling ng Panginoon, pati ang ating mga pangamba ay naglalaho. Ang atin po ngayong pag-aaral, pinamagatan nating natatakot ako. At kung meron po tayong mga kinakatakutan sa buhay, dapat na tayo ay lalong lumapit sa Panginoon at tingnan ang mga sinasabi ng Kaniyang salita. Amang Diyos, kami patuloy pong napasasakop sa inyo. Patuloy na humihingi ng kaliwanagan mula sa inyo. At inihiling namin, Panginoon, ang pagkilos niyo sa aming puso. May we not only increase in knowledge, may we not only increase in information, Lord, but more than that, we may be more like you. Sa pag-aaral namin na iyong salita, kayo po ang maging tunay na tagapangusap dito, Panginoon. Use your servant only as your footstool. But we pray, Father, that you may be the speaker, that everything we will hear comes from your heart into our parched, dry, and sometimes afraid hearts. We pray, Father, that you may comfort your people, that you may heal us of our many infirmities, both physical and spiritual. And we pray that your word may be our food, our strength, our shelter, our foundation, our shield, our sword, at yung tagumpay nyo, ang aming Panginoong inaasam, and we claim your victory over the enemy. We claim the strength of this victory and apply that strength into our lives. So right now, Father, may you speak from your throne of power. In the name of Jesus, Lord, trod your enemy under your feet. And in the name of Jesus, we destroy, drive away, and reject all work and presence of evil. And we enthrone you in our hearts. Holy Spirit, open our ears and eyes. May we experience true worship. May we experience your truth, O God, and may your truth set us free. In Jesus' mighty name, we pray with confidence and thanksgiving. Amen. Natatakot ako. Yan po ay isa sa mga series ng ating mga pag-aaral na sinimulan natin noon pa mang nakaraan. At ito po ay kung ano-anong mga reklamo sa buhay. At ano po ang mga sinasabi ng Panginoon tungkol sa ating mga takot. People say, I'm afraid of evil spirits. Malaki po ang takot ng tao sa mga evil spirits. Maraming uri ng takot ang ipinanganganak dahil sa main fear na yon. But God says, I will protect you. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful, and He will strengthen and protect you from the evil one. Totoo po, makapangyarihan ang mga masasamang espiritu, subalit walang kaya ang kapangyarihan na yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Sila po ay nang babluff lamang. At nagiging makapangyarihan lang kung pinapayagan natin at kung tayo napadadaya. Subalit sino man na sumisilong sa kalinga at proteksyon ng ating Amang Diyos ay napagtatagumpayan at nalalampasan ang anumang ginagawa ng mga evil spirits. People say Satan is so powerful, but God says, I will crush him. Romans 16:20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. At talaga po naman nangyari at patuloy na nangyayari. When the Lord Jesus Christ rose from the grave, He crushed the work of death under His feet. At lahat po na nagkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pangalan ng Panginoon ay nakakasama sa ganitong tagumpay. People say, I'm no match to evil spirits. But God says, I defeat them. And that's what's important. 1 John chapter 4 verse 4, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kumisan po, iba naman yung ating tapang pagtanghaling tapat, iba pag umaga, at naiiba na pag alas 11 ng gabi, alas 2 ng umaga. No? Nagkakaroon kumisan ng mga kung ano-anong space ang mga pangamba. But the Bible says, the one who is in you, the Holy Spirit of God, the Lord Jesus Christ who is in us, is greater than the one who is in the world, who is called Satan. So what does God say about our contest, about our warfare with the devil? Don't fight. Just resist him. James chapter 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. Marami po nahihirapan kasi nakikipagtunggali kay Satan eh. Ang sabi lang naman sa Bible, resist. Just say no. Tanggihan, itaboy at aalis. Siyempre, kung tayo makikipagbuno kay Satan, malaki ang chance na tayo matalo. Makapangyarihan yun eh. Malakas yun eh. Hanggang ngayon, marami pa siyang kapangyarihan.
sa pansamantala na ginagamit niya. Subalit, tayo ay merong proteksyon in the name of Jesus. In the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. There is no power that cannot be destroyed by the power of the name of Jesus. Kaya makapangyarihan yung pangalan. Although it is not to be magically used as a formula, as an utterance, kung tayo po'y nabubuhay, sang-ayon at nababagay sa kahulugan ng pangalan ng Panginoon at yung mga lahat ng ibig sabihin noon, kabanalan, kabutihan, katapatan, pananampalataya, ay merong kapangyarihan tayo. May kapangyarihan ang pangalan na yun sa ating buhay. That's why in the name of Jesus, we have victory. Meron pa po mga kinakatakutan ng tao, takot ako sa tukso. Bakit ka naman natakot sa tukso? Kasi di ko kaya ang tukso. Yan ang fear. But what does the Bible say? With my help, kaya mo. 1 Corinthians 10:13, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Talaga, hindi po natin kaya yung temptation. But, kaya natin sa pangalan ng Panginoon. Nalampasan na niya. Nag-graduatean, napagtagumpayan. Kaya sa kanyang tulong, sa kanya pong biyaya, at sa kanyang patnubay, ating malalampasan at matatalo ang anumang temptation. Pero sasabihin ng iba, bakit ako talo? Kasi you volunteer na magpatalo. Pero kung tayo magde-decide na mananalo, we already are winners in the name of Jesus. It is a victory that we should only claim. Nandun na yung tagumpay, atin na lang gagamitin. Pero kung natatalo, kasi panalo na, lumilipat pa sa kabilang bakuran ng mga talunan, nagpapatalo pa. Pero ang mga anak ng Diyos, kung magdedesisyon na mapagtatagumpayan ang lahat, pwede. Sapagkat walang imposible sa ating Panginoong Hesus at sa kapangyarihan niya sa ating buhay. Meron pa po mga natatakot. Takot ako sa sarili kong kasalanan. Hinahabol-habol ako ng guilt. Hinahabol-habol ako ng takot ng pagbabayad. I can't forgive myself. That is a kind of fear. Marami po mga tao ang hirap. Talagang sinisisi nila ang sarili nila sa mga marami nang nangyari. Hindi nila malampasan yung paninisi sa sarili. Merong guilt, lalong-lalo at meron tayong nasaktan, meron tayong nasugatan, meron tayong nasira na tao o bagay. Many people are prisoners of the past. And the problem is they say, I can't forgive myself. But God says, I forgive you. At kung ang Panginoon na mismo na siyang may akda ng lahat ng katotohanan, moralidad, at kabanalan ang nagpapatawad, sino tayo para di patawarin maging ang ating sarili? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. So He is faithful, He is just. Ang hinihingi lang niya, tayo ay lumapit, magbagong loob, at humingi ng paglilinis niya. Ang gusto talaga ng Panginoon sa ating buhay, tayo makapiling niya. Fellowship is God's purpose for creating us. Ba't di natin masasabing ganun nga? Unang-una, nilikha tayo sa kanyang wangis so that there will be fellowship. Pero nagkasala ang tao, lumayo. Anong ginawa ng Diyos? Gumawa pa ng paraan na makabalik tayo through the Lord Jesus Christ. Siya ang aako ng ating mga kasalanan, nagbabayad ng ating mga kasalanan, nakakabalik tayo tuloy sa ating Panginoong Diyos. At kung sakali na tayo ay tumanggap na kay Kristo, we have been saved, we have been born again, tapos nagkamali pa rin tayo, meron pa rin 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Nare-restore pa rin tayo. Walang ginagawa ang Panginoon kundi gumawa ng mga tulay na pwede nating daanan pabalik ng pabalik sa Kanya, sapagkat yun ang tunay niyang kagustuhan. Kaya nakakabalik tayo dahil tayo ay pinapatawad. Tayo din naman nagkakabalikan, mga kasawa, mga magkapatid, magkaibigan, magkakamag-anak, dahil nagpapatawaran. Kaya mahalaga po yung pagpapatawad maging sa ating sarili. Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kumisan po, mayroong mga tao na sobrang nagiging relihiyoso, sobrang nagiging mahilig mag-ambag, mag-abuloy, magbigay, kasi yung pala nagbabayad-bayad ng mga utang sa Diyos. Pero hindi po ito ang marapat na gawin.
Kung meron tayong malalalim na naging mga kasalanan, hindi nakukuha sa pagdodonate yan para mawala yon. Hindi nakukuha yan sa pagbibigay sa mga charity, pagpapahirap sa sarili, paghahampas sa sarili, pagpapakasakit, sapagkat ang Panginoon ay hinampas na, nasakta na, pinatay na dahil sa atin, at tayo mapapatawad kung sisilong tayo sa kanyang anino, mapapalinis tayo sa kanyang dugo. Hindi nababayaran, sapagkat kung kayang bayaran ang ating kasalanan, ba't pa nagbayad ang Panginoong Jesus? The mere fact that the Lord Jesus Christ had to pay with His own life for our sins means that there is nothing in creation, there is nothing in the material world that can pay for our sins. So ginawa ng Panginoon yun. Kaya mabuti na matulungin tayo, mabuti na tayo palaambag sa mga gawain ng Panginoon, pero kung ginagawa lang natin yan, na pambayad-bayad utang, pampaluwag-luwag ng masikip na loob, ay hindi yan magiging sapat kahit kailan. We must be free. And the only way to be free is to receive God's forgiveness, and for you, for me, to forgive ourselves. Tunay na kalayaan ang nararanasan ng nagpapatawad at ng pinatatawad. Kaya kung tayo po yung may kasalanan, pinatawad natin ang ating sarili dahil pinatawad na tayo ni Kristo at tinalikuran na natin ang kasalanan na yon, dobling benepisyo. Tumanggap tayo ng pagpapatawad at nagbigay din tayo ng pagpapatawad na yon. You don't have to carry that weight, that burden of guilt. The Lord carried those things on the cross. Isama niyo po, charge it to the cross so we can live again. We can have a new life, a new beginning, and we don't have to be afraid of our own sins. We don't have to be afraid of the consequences because the Lord can save us from that. Kaya tayong mga Kristiyano ay may tagapagligtas, may taga-ako ng ating kasalanan. Kaya ganun na lang ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin. Meron pa pong isang takot ang marami. Ayokong mamatay. At kung natatakot tayong mamatay, hindi na tayo mawawala ng takot dahil alam naman natin lahat nakadestinong mamatay. Sabi sa Bible, just as it is destined for man to die once, and after that, to face judgment. So, nakadestino yun. Kung natatakot tayo doon, ay madadaya tayo buong buhay. Wala na tayong gagawin kundi matakot because any day, any moment, pwedeng dumating yon. So, yung mga nagsasabi pong takot akong mamatay, anong sagot dyan ng Biblia? Di huwag kang mamatay. John 11:25-26. I am the resurrection and the life, Jesus says. He who believes in me will live, even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. So pwede palang hindi mamatay. Hindi mamamatay ang ating espiritu. Ang mamamatay lang yung katawan. Kaya hindi dapat mamatay at matakot sa kamatayan, sapagkat katawan lamang yung naiiwan at ang espiritu patuloy na nabubuhay. Sa katunayan po mga kapatid, ang sino mang nasa Panginoon, itong katawan natin ay isa lamang piitan, kulungan, hindi makalaya yung espiritu nating bumalik sa Diyos kasi nakukulong pa sa katawan na ito. Kaya kung ang katawan na ito ay bibigay na, makakawala ang espiritu at babalik na tayo sa Diyos. Kaya kalikalimutan natin yung mga takot akong mamatay. Yang ganyan po mga script sa buhay, bagay lang sa walang tagapagligtas, bagay lang sa walang Diyos. Because the Lord says, you need not fear death. John 5:24. I tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Napaka-loaded nitong John 5:24. Sino man daw ang naniniwala sa Panginoon at sa nagsugo sa Kanya ang ating Diyos Ama, ay mayroong buhay na walang hanggan at di na uusigin pa. Sa katunayan, tumawid na siya mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kung sasabihin natin, alam nyo, takot po ako mamatay, sasabihin sa atin ng Bible, bakit? Kailan mo ba tinanggap si Kristo? Noon pong ako ay 25 years old. Alam mo ba na mula nung nagkasala ka, nung bata ka hanggang nag-25 ka, patay ka? Na nung tinanggap mo lang si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nung karoon ng buhay na totoo at nagkaroon ng buhay na muli, doon ka ipinanganak, you were born again and you have life again. So natatakot ka ba nung dead ka? Hindi po. Dead ka noon. Ngayon ka nga buhay, ngayon ka pa natakot. Sapagkat ang tao na may kasalanan na hindi pa tumatanggap kay Kristo, siya ay dead. Patay siya. Because sin brings death. Nung si Adan at si Eva ay pinagsabihan ng Panginoon, sabi ng Lord,
The day that you eat of the forbidden fruit, you will surely die. Sa oras sa kinain mo, mamamatay kayo. Pero nung kinain nila, namatay ba sila? Hindi ba't humaba pa yung buhay? Nanganak pa si Eva, eto pa nga tayo. Pero may namatay. Namatay ang spirito. Buhay lang ang katawan. Kaya ang mga taong nasa kasalanan at wala sa Panginoon, buhay lang ang katawan, patay ang espiritu. Kaya noon patay tayo, pero nung tinanggap natin si Kristo na buhay ang ating espiritu, ngayon pa tayo ngayon matatakot sa kamatayan. Ang pwede lang mamatay ay ang katawan. Kaya sabi sa Philippians 1:21, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Bakit ka pakinabangan ng kamatayan? Finally, makakalaya ang espiritu ko mula sa katawang ito na maraming sakit, sa katawang ito na maraming mga hilig na masasama, sa katawang ito na maraming kasalanan at kahinaan. Makakalaya ang espiritu ko at babalik na sa Diyos. Kaya sinabi, to live is Christ, to die is gain. Habang buhay pa tayo, mamuhay tayo para kay Kristo. At kung namatay na yung katawan, lalo namang kapakinabangan, sapagkat hindi na lang tayo mamumuhay para kay Kristo, tayo'y babalik na kay Kristo at makikipag-isa na ng lubos sa Kanya. Kaya dapat ang mga tao, hindi tayo natatakot mamatay. Ngayon kung tayo may natatakot, sinasagilahan ng takot paminsan-minsan, dapat parang langaw lang yan na dumadapo, hindi mo napipigil, pero pwede mong bugawin at paalisin. Sasabihin natin, no, I need not fear death. Because when I die, I get reunited with God. Alam nga namang hindi mamatay ang katawan, alam nga namang 300 years old na, buhay pa. Di tayo na siguro ang hihingi ng kamatayan. Meron po akong dinalaw na isa nating kapatiran na may edad na. Dinalaw ko kamakailan. Hirap na hirap ang katawan, may karamdaman, may edad na rin naman talaga. Tapos lang magpalaki ng mga anak at malalaki na rin mga apo. Naghihirap ang katawan. Sabi, Pastor, ipanalangin niyo naman po sa Panginoon na kunin na ako. Sabi ko, nakakatiya kayo, gusto niya nang gumraduate. Gustong-gusto na daw niya. Wala na kayong habol pa sa buhay na ito. Wala na. Sabi gano'n, nagawa ko na lahat. Nasa Panginoon ako. Handa na po ba kayo? Handang-handa na. Babantay. Oo, pinapayagan nyo na bang gumraduate? Dahil yun ang gusto ng may katawan. Sabi, opo, dahil alam namin nahihirapan lang. Total naman talagang matanda na. Siguro hindi na mag-aasawa yan dahil halos 90 na. Siguro naman wala na siyang gustong malaman pang sayaw o gusto pang puntahan kung anong bulkan o anong scenery. Gusto nang sumama sa Panginoon. Sabi, kung ganyan po ang gusto nyo, di ipanalangin natin. At kung kalooban ng Diyos, pagkaloob niya. Kung may nakarinig siguro sa panalangin, sabi, ano ba ang klaseng pastor ito? Dumalaw, tapos ipinapanalangin na yung dinalaw niya, kunin na ng Diyos. Handang-handa na yung tao, ba't yung pipigilin? Gustong-gusto na. At yung katawan naman talagang kinukuha na ng kalikasan. Yung espiritu niya, gusto na niya ibigay sa Diyos. Wala siyang takot. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang pananampalataya niya sa Panginoon ay lubos. Alam niya na hindi siya dadaan doon sa tinatawag na madilim na tunnel, kundi instantly, when the body dies, the spirit is released to the Lord. Tulad ng sinabi ng Panginoon doon sa kriminal na namatay kasama niya, today, you will be with me in paradise. Sabi naman ng iba, natatakot ako kasi makakahiwalay ako ng aking mga mahal sa buhay. I don't want to be separated by death from my loved ones. Yan naman ang mga marami pang dramang bukid ng iba. Pero sinasabi naman ng Panginoon, kung kayo mga mananampalatayang lahat, you will be reunited. Merong grand reunion na mangyayari sa lahat ng mga anak ng Diyos. 1 Thessalonians 4:16-17. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Yan po ang sinabi. Oras na tayo tinawag ng Panginoon, magkikita-kita tayong lahat ng mga nauna na sa atin noon pa ng mga anak ng Diyos at tayo makakasama ng Panginoon habang panahon. Kaya kung tayo po ay halimbawa ay may mahal sa buhay na gumagraduate agad, alam natin nasa Panginoon, nalulungkot tayo pero hindi dapat sobra kasi alam nating magkikita-kita rin. Napakalaki pong comfort yung tayo nasa Panginoon. Kaya napakaganda ng ating pamilya, share natin. Kasi
kailangan nilang tanggapin ang tagapagligtas para may magbayad ng kanilang kasalanan at sila naman ay maligtas. Para tayo makatiyak na ang kamatayan ay pansamantala lang na paghihiwa-hiwalay, subalit meron ding muling pagkikita-kita sa paanan ni Kristo. Take your loved ones to Jesus. And when we are with the Lord will wipe away every tear. Meron pa mga takot, alam niyo, sobra. Yung sabi niya, takot ako sa uod, ayokong mabulok. Ang sabi ng Panginoon, di huwag kang mabulok, you will be reconstituted. 1 Corinthians 15, 51 to 52, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be, church, changed. Maiiba tayo. Huwag kayong matakot. Sabing ganon, kahit pansamantala nagmukha na nabulok kayo, hindi kayo yon, sapagkat bibigyan kayo ng bagong anyo, ng bagong glorified body, ng bagong glorified identity. Yung mga may kapansanan dito sa planetang ito, wala ng kapansanan pag bumangon sa presensya ng Panginoong Yesus. Ang lahat ng mga kakulangan ay hindi na magiging kakulangan pa. Ang lahat ng mga tinatawag na mga kapintasan ay hindi na magiging kapintasan pa. For we will all be changed. The dead will be raised imperishable. Hindi na kailan paman aagawin tayo ng pagkabulok. Marami pong mga takot. Lahat ng mga takot ng tao, lahat ng mga reklamo na mahina ako, nag-iisa ako, walang-wala ako, wala akong kakampi, ganito lang ako. Lahat ng mga reklamong yan, sapagkat napakarami nating reklamo, napakarami nating takot na kung atin lamang pakikinggan ang sinasabi ng Biblia, ang lahat ito yung maglalaho, mapapalitan ng pag-asa at mapapalitan pa ng kagalakan sa mga darating pang panahon. Ang takot ay hindi galing sa Diyos. Fear is not of God. Ang takot ay nanggagaling sa ating kaaway. Kaya kung tayo ay matatakotin, dapat nating palayasin ang espiritong yan at lalo tayong umasa sa espiritu ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesus ay matagumpay. Siya'y hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na tayong kanyang nasasakupan, tayong kanyang mga anak ay hindi marapat na madaya, malinlang at maakay ng masasamang espiritu para dalhin nila doon sa madidilim na mga landas na punong-puno ng takot. We are the people of the light and we should walk in the light. And in the light, there is no fear. Kaya kailangan po, nakikita natin lagi, ang nilalakad ko ba, ang tinatahas kong landas ay madilim, punong-puno tuloy ito ng mga pangamba. Dapat tayo nabubuhay sa liwanag. Jesus has overcome the world. Jesus has overcome the past, even the future. So, we, the people of the Lord, can be at peace. Walang pwedeng mangyari sa mga anak ng Diyos na di niya kailangang payagan muna. Sinasabi yan daw mga sparrows, mga ibon na mga napaka-ordinaryo sa Israel, kahit 2 pera at mumurahin ang tingin ng tao, wala daw diyang lumalagpak sa lupa, walang namamatay na di muna pinapayagan ng Diyos. At kung ang mga mumurahing ibon na ito, na di pinapahalagahan ng marami, ay binabantayan ng Diyos, tayo pa kaya na mga anak niya, nilikha sa kanyang wangis, tinubos ng kanyang dugo at iniintay niya doon sa tinabi niyang ginagawa niya at inihahanda na malapalas yung mga tahanan para sa atin. Sabi, have no fear because you are much more valuable to God than the sparrows. Do not fear what men can do because they cannot do it without God's permission. Ang kailangan lang natin takot ay matakot tayo sa kasalanan, matakot tayo sa ayaw ng Diyos sa kasalanan, and when we fear God, there is nothing else and no one else to fear. Fear is a lie. Pag natatakot tayo, ibig sabihin, nagkukulang tayo sa tiwala sa Diyos. Nagkukulang tayo sa pananalig na alam niya ang mga darating pa na di natin alam. Alam niya ang ating kahantungan at nakahanda na yun. Sabi niya, in my Father's house are many rooms. I will go and prepare a place for you. And I will receive you. Ganun ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kung tayo ay matatakutin, nalalayo tayo sa Kanya. Nawawala ang ating pananaw sa Kanya at napapatingin dun sa mga bagay na nandaraya. Kaya tayo natatakot. Maging si Pedro, nung nakita niya ang Panginoon na nakatungtong sa tubig, sa dagat, sa lawa. Sabi niya, Panginoon,
papuntahin nyo naman ako sa kinaroroonan nyo, payagan nyo ako makalakad sa tubig at makarating dyan, sapagkat sila Pedro ay nasa bangka at ang Panginoon malayo-layo. Sabi naman ng Panginoon, halika. At habang si Pedro ay nakatingin kay Jesus, isang hakbang sa tubig, inihakbang ang pangalawang paa, inalis sa bangka at itinayo sa tubig, hindi po siya lumubog. At habang nakatitig siya sa Panginoon, siya ay naglalakad sa tubig. Subalit, nawala ang kanyang pagtingin at pagtitig sa Panginoon. Napatingin sa mga alon. Napatingin sa hangin na visible because of the water and the mist that it carries with it. At dahil doon, natakot siyang lumubog. At dahil natakot siyang lumubog, lumubog na siya. Hindi muna siya lumubog, kaya siya natakot. Kaya siya lumubog, natakot siya. Ang mga kinatatakutan natin, yun ang magiging dahilan ng ating paglubog. Kaya para hindi tayo natatakot, nakatitig sa Panginoon. At sinabi niya nung lumulubog siya, Lord, save me! At inabot ng Panginoon ang kanyang kamay at iniahon siya sa tubig. At sinabi, bakit ka natakot? Bakit ka nagduda? Nakalakad ka na nga ng ilang hakbang, natakot ka pa. Tayo na nakalakad na ng ilang hakbang sa Panginoon, napatunayan na ang kanyang kabutihan, napatunayan na ang kanyang pag-ibig sa atin, ano't babalik pa uli tayo sa takot? Ano't babalik pa uli tayo sa pagtitig dun sa mga nakakatakot na bagay? Kahit naman titigan natin ang titigan, di rin natin malulutas. Kahit isipin natin ang isipin ng mga nakakatakot, lalo lang tayong natatakot. Yun ang nagiging ending. Mag-alala man tayo na mag-alala, hindi pa rin natin malulutas ang mga inaalala natin. Kaya sabi, who of you can change even the color of your hair, can add even one measure to your life? Hindi nyo kaya yan. So why worry when you can pray? Why be afraid when you can trust God? Alam niyo po yung fear, kumisan dahil nakikinig tayo sa maraming mga bulong-bulong at salita ng mga taong ginagamit ni Satanas para tayo takutin. Dapat sana'y tahimik ang buhay mo, nakakwentuhan mo si ganon. Ayan, ang naging ending, natakot ka tuloy. Kaya pinipili natin ang pinapakinggan. Dapat sana busy ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, hindi natin ginagawa. Wala tuloy tayong magawa, nakakagawa tuloy tayo ng mga di dapat gawin, pumapasok tuloy yung mga takot sa buhay. Nakikinig tayo sa mga points of view ng taga-sanlibutan. Nakikinig tayo sa udyok ng mga malalayo sa Diyos. Nakikinig tayo sa mga aninong iniimbento natin, kaya tayo natatakot. What is the worst that can happen to a person? Probably the worst in reference to earthly life is to die. But if the worst is gain, according to the Bible, because to die is gain, what bad thing can happen to you? Kaya nga po yung mga naunang mga Kristiyano noon ay pinapakain ng mga Roman Emperor sa mga leyon. Sinabi sa mga aklat ng kasaysayan, pag nariyan na yung mga leyon at pinawawala na sa kanilang mga kulungan at ginugutom muna para kainin nila yung mga Kristiyano, sinasalubong pa ng mga Kristiyano at sisabing, hali kayo, dalian nyo, wakasan na ang aming buhay at nang magkita-kita na kami ng Panginoon. Can you imagine yung pananampalataya na yan? Hindi natin alam kung tayo ay nasa harap ng panganib ay ganun din magiging kalakas ang ating mga loob. Pero alam natin, yung Diyos nila, yun din ang Diyos natin ngayon. Yung nagpalakas sa kanila noon, yun din ang magpapalakas sa atin ngayon at nagpapalakas pa nga. Yung humango sa kanila sa hirap ng kanilang katawan at tumanggap sa espiritu nila sa kaharian ng Diyos at sa paraiso, yun din ang Diyos na naghihintay sa atin ngayon at tatanggap sa atin. Huwag tayong matakot. Fear is not of God. At dapat nating suriin kung saan-saan ang gagaling ang mga fear. It comes from ignorance. We are afraid of what we do not know. But remember this, whatever you do not know, God knows. At sa pamamagitan na nagkakaroon tayo ng comfort, di ko man alam, ay alam ng Diyos. At kung alam ng Diyos, di siya magpapabaya. Isa pa pong source of fear, guilt. Kaya ayusin natin ang ating buhay. Na hindi tayo lagi na lamang na hinahabol-habol ng mga sariling multong iniimbento natin dahil sa ating mga sariling kagagawan. Guilt can give us space for fear. Paggawa ng kasalanan, paggawa ng mali, nagkakaroon tuloy ng puwang na matakot tayo na baka balikan tayo ng kasalanan na yon. Tuwing gumagawa tayo ng kasalanan, nagbubukas tayo ng pinto, pwede kang pasukin. Kaya kinakailangan ayusin, bawasan, ubusin ang mga di mabubuting gawa sa ating buhay. Ano pa po yung mga fear? Lies. When we tell lies, when we say bad things, we're afraid that we might get found out.
Baka tayo mahalata, malaman, kayo mga pagbabalat kayo, alisin sa buhay. Sapagkat kung tayo po ay matapat, wala tayong sukat ilihim, wala tayong sukat katakutan. Ang bawat lihim ay nagmumulto. Kung may mga lihim ka, binabalik-balikan ka, tinatakot-takot ka na yung lihim mo mabunyag. That's why we are the people of the light. We should live in the light. Kung may kasalanan tayo sa ating kapwa, ipagtapat, ihingi ng tawad, edi wala na siyang mabibisto kasi ikaw na mismo nagsabi. Kung meron tayong mga ginagawang mali, tigilan. At kung na kailangang ipagtapat at ihingi ng tawad sa pinagkamalian, gawin para wala tayong kailangang itago. Mamuhay sa liwanag, hindi sa dilim. Nakikita niyo yung mga ipis, mga daga na gusto sa dilim? Oras na lumabas kayo ng kwarto nyo, nagbukas kayo ng ilaw, may mga ipis, takbuhan sila doon sa silong ng mga maliliit na mga siwang na may mga dilim. Kasi ayaw nila ng liwanag. But we are the people of light. Because Jesus is light. Alam naman natin na hindi tayo perfect. Alam naman natin na marami tayong pagkakamali at pagkukulang. Ang nahihirapan lang naman po niyan yung mga nagpapanggap na perfect sila, yung nagpapanggap na walang mali sa kanila at lahat ay tama. Nahihirapan tuloy sila. Pero kung aaminin natin ang ating mga kamalian, hihingi natin pa nga ng tawad sa mga pinagkamalian natin, makakalaya tayo. At kung tayo malaya, wala tayong dapat nakatakutan. Ano po ba ang tumatakot sa inyo? Old age? Pagtanda? Hindi dapat katakutan yan sapagkat ang pagtanda ay regalo ng Diyos. Di ba? Ano po ba ang pangako niya sa mabubuting anak? Sabi, kayo na magagalangin at mga mapitagan sa inyong mga magulang, bibigyan kayo ng mahabang buhay. So yung makahabaan ng buhay, yung pagtanda, hindi kinakatakutan. Regalo yan ng Diyos. Pero siyempre, kailangan pinaghahandaan, kahit paano. At hindi habang tumatanda ka, parami ng paraming kaaway mo, nakakatakot talaga yon. Dapat dumadami ang ating mga kasundo, nababawasan yung ating mga kaaway. Ano pang kinakatakutan natin? Mga kasakitan. Kahit ka naman matakot, hindi ka rin naman tumitigil magkasakit kumisan. Diba? O di pigilin ng sakit sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng tamang praktikal na pwedeng gawin at manalangin at kung nangyari pa, manalangin at umasa sa Diyos. Ano pang kinakatakutan natin? Baka daw tayo banggain ng mga kometa? Aba, mangisay man kayo ng kaaalala tungkol dyan, di nyo kayang pigilin. Huwag nyong inaalala yung di nyo kayang pigilin. Ipa sa Diyos. Natatakot baka daw mag El Nino, magla Niña, kahit ano pa mga dumating, kaya nyo bang pigilin? Hindi rin. Ang dapat lang nating inaalala mga kapatid, yung kung sakasakali na pagbuhusan natin ng lakas at atensyon, meron tayong magagawa para baguhin man lang yung mga bunga nun. Pero kung wala rin lang, huwag nyo nang alalahanin. Meron kayong anak na nasa pagkalayo-layong bayan, wala kayong ginawa kundi mag-alala. Anong mapapala nyo sa pag-aalala? Di manalangin. Kaya nga lagi natin sinasabi, why worry when you can pray? Nag-aalala tayo kung ano mangyayari sa ating anak o apo, magiging mabuti kaya ito o hindi. Ano magagawa niya sa pag-aalala? Turuan niyo araw-araw ng kabutihan, ipasa Diyos. Anong sabi sa Bible? Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So do what you can and don't worry about what you cannot. At gagaan ang ating buhay. Yung iba natatakot mawala ng pera. Huwag kayong matakot, majority ng tao sa mundo walang pera. Biruin nyo, majority tayo. So, majority yun, buhay pa rin naman ang lahat. Kahit nga kayo nag-a-abroad, kumikita ng maraming pera abroad, pag-uwi nyo, yung mga kapitbahay nyo walang ginagawa at mga nakakalat lang maghapon, pareho nyo pa rin buhay, mas mataba pa nga kumisan sa inyo. Sabi ng Panginoon, yung mga ibon nga, hindi naman niya nagtatanim, hindi nag-aararo, hindi nagbubungkal, hindi nag-iipon sa mga bangan, pinapakain ng Diyos, kayo pa. Hindi naman dapat maging dahilan yan para tayo maging tamad. Pero ang sinasabi, pati ang ating pagkain, iniisip yan ng Diyos. Kasi mahal niya tayo Alam niyo ba na mas mahal kayo ng Diyos kaysa mahal niyo ang inyong sarili? Tayo nga gumagawa ng mga nakakasira sa atin Ang Diyos nga, hindi tayo sinisira. God loves us more than we love ourselves. So why worry when God who loves you is the Lord of Lords, is the King of Kings, when He holds the future? Why be afraid? Tatandaan niyo po mga kapatid, pag dumadating ang takot, manalamin kayo at sasabihin niyo, di bagay sa'yo. Anak ka ng Diyos, hindi bagay ang matakot. Para lang sa mga walang Diyos yan. Tayo yung may Diyos. Mahal niya tayo.
Hindi naman nating hiningi na mamatay ang Panginoon para sa atin, pero ginawa na niya, nagkusa na niya. Kung ang pagkukusa ay nanggaling na sa Diyos, na siya mismo nagkatawang tao at namatay para sa atin, ano pa kayang pagpapala ang hindi niya ibibigay kung ang sarili ibinigay na? So, don't worry. Be happy in the Lord. Rejoice in the Lord. And if you have to think about what you can do, think of what you can do and do it. And do not have to worry about what you cannot. God is infinitely bigger than our concerns. Ganun ang pag-ibig niya sa atin. Amang Diyos, nagpasusuri kami sa inyo. Ano po bang mga kinatatakutan namin na di naman dapat? Bigyan niyo po kami ng karunungan. Kung ano yung dapat naming intindihin, sapagkat kaya naman namin, binibigyan niyo kami ng kakayahan at dapat naming intindihin. At kung ano yung hindi, sapagkat kahit anong gawin namin pag-aalala, talagang tanging kayo lang ang may magagawa. Help us to see the difference, O Lord, between being responsible and being warriors. Ipakita niyo sa amin magkaiba yun. Ipakita niyo, Panginoon, kung ano ang dapat naming gawin, alin ang dapat naming iasa ng lubos sa inyo, at kung ano naman yung marapat na aming intindihin sa buhay. Kayo na nakababatid ng aming puso, nakaalam ng kalagayan namin. Alam niyo ang mga takot na sumasaklot sa amin, takot na dumadalaw, takot na pumipilit na sumakal sa amin. Kayo, Amang Diyos, kayo po, Panginoong Hesus, ang aming tagapagligtas mula rito. Kayo ang aming kaligtasan, kayo ang aming pag-asa. Lubos niyong ipabatid sa amin, Panginoon, ng kahulugan na kami ay may Kristo sa aming puso. Kami may tagapagligtas, kami may Panginoon. Nagmamahal sa amin higit ng pagmamahal namin sa sarili. Nagmamalasakit sa amin higit ng pagmamalasakit namin sa sarili. At tumutulong sa amin higit ng kaya namin gawin. Lord, allow us to look more deeply into what it means to have you as our Savior, as our Lord, as our God, as our Protector. Mga kapatid, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga kinatatakutan. Pawiin natin ito, ipasa Diyos. At ipanalangin din natin ang ating mga kakilala at kapatiran na alam nating may mga pangamba. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos. Sabi niya, my peace I give to you. Peace I live with you. Not as the world gives do I give. Kaya ating alalahanin, ang gusto ng Panginoon para sa atin, katiwasayan, kapayapaan, manampalataya ng lubos. Let's be alone with the Lord for a while. Makipagniig sa Espiritu. Humingi ng kapanatagan at kapayapaan. Lalong-lalo kung tayo naliligalig sa mga panahong ito. At kung tayo na may payapa na, humingi pa tayo ng lalong kapayapaan para tayo daluyan ng kapangyarihan, maging instrumento para sa ikapapayapa ng iba. May the Lord be our peace. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Natatakot Ako.